Kung ang inyong intensyon ay hindi sila i-contempt or i-detain, ako na ho ang nagsasabi sa inyo Yan. na pwede ho akong mag-host. Ako ho ang gagastos upang magkaroon ng open debate Yun. ang Kongreso, ang mga vloggers and influencers sa isang lugar na hindi ninyo teritoryo. Yan. But rather, Bakit hindi kayo magmura harapan, di ba? Pumunta kayo rito, hanapin nyo kami, magmura kayo, something like that. Tingnan natin ano mangyayari. Pwede pinakontempt nyo. Apa itong mangyayari? Kung magharap-harapan kayo at pagmumurahan kayo, di ba? Alam mo naman, hindi naman normal yung ganun. Ngayon, because of the advent of social media, people like Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Today is February 21, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat ha. Yung mga viewers natin na laging tumatambay na nakikinig, nanonood, maraming salamat sa inyo. Sana nakasubscribe kayo. Pakicheck naman dyan kung nakasubscribe kayo. Kung hindi, pakiclick naman yung subscribe button. Tapos pati na rin yung katabi na bell icon. No? Tapos i-click mo yung all. Na sa ganon, ma-update kayo, may notify kayo kung meron tayong ina-upload na video. Kasi nag-upload tayo araw-araw Kasi may nagko-comment dyan na sinabi sa akin, ang tagal ko daw nawala. Araw-araw ako nag-upload ng video. 2, 3 ang ina-upload natin. Yung pala, hindi siya di naka-click sa yung notification niya, hindi naka-all. Kaya, naka-subscribe siya, pero hindi niya na-click yung bell icon. So, importante po yan mga kayo na, kung ano po yung pinapakita nyo suporta kay BP Inday Sara, sana ganun din ang ipakita nyo suporta sa mga katulad namin mga vlogger. Lalahatin ko na. Pero basta yung mga vlogger ng dekalidad, yung tipo nga hindi tayo maliligaw, di ba? Kasi marami dyan, peke, nagmumura, nagpapakalat ng fake news. Okay lang ayoko sabihin na okay lang kasi yung magmura Kaso kung parehas lang kasi kung marami o may konti ka magmura no. Basta yung dekalidad na vlogger, yung hindi nagpapakalat ng fake news, isama ko na rin dito. Sana masuportahan nyo. The way you supported BP Inday Sara Duterte, sana ganun din yung pag-suporta nyo sa mga katulad namin. No? As we all know naman, no, I will stand for what I believe. I will stand for BP Inday Sara regardless kung ano man ang mangyari sa impeachment. Wala na tong iwanan. Wala nang iwanan, wala nang laglagan. Dito lang tayo. I'm sure naman, dyan lang kayo. I'm sure susuporta kayo. Kung ano naman mangyari sa darating na susunod na panahon na mga buwan, alam ko dyan lang kayo manonood at manonood sa akin. Kaya maraming salamat. Attendance check po muna tayo dyan mga kayon. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, UAE, Japan, Gapan, Hong Kong, Gapan, Nueva Ecija, Bulacan, Pangasinan, Pampanga, Marinduque, Mindoro, Nueva Ecija, Davao, Cebu, paki-comment dyan sa baba yung exact location mo. Hindi exact ng parte ng bahay, ha? Baka mamaya may mag-comment na naman dyan, watching from my Cubeta, di ba? Okay, paki-comment dyan. Sa ganun, magkaroon ng YouTube engagement itong video natin. At at the same time, malaman ko na rin kung saan na inaabot yung video natin. Okay? At kung bago ka sa channel natin, kakadaan mo lang. Huwag mo sana kalimutan mag-subscribe. Pagka na-enjoy mo yung video, tandaan nyo po, ayun yung lingkod, reaction video yung ginagawa. Nagbibigay tayo ng mga opinion, kuro-kuro. Kasi naniniwala ang inyong lingkod na kailangan natin himahimayin at higit sa lahat kailangan natin bosesan yung mga issue na dapat nating pag-usapan. Goods! Okay, simulan na natin to. Gaya ng nabasa nyo sa title. Actually, nung ginagawa ko to, hindi ko pa alam kung ano ita-title ko. Pero kasi may hamon kasi si Cathy Binag dito sa Kongreso kung saan binubuo yung TRICOM at tila ba napag-iinitan. Napag-iinitan o gusto nilang gumawa ng regulation about sa mga new media na katulad namin, mga vloggers o mga social media influencer. May hamon kasi si Miss Cathy Binag. Panoorin natin. Pero before that, panoorin muna natin itong nung Feb 18, 2025 sa TRICOM kung saan hinamon ni barbers yung mga social media influencer, yung mga political vloggers na yung mga mahilig magmura na pumunta sa Kongreso at doon daw magmurahan.
Mantakin nyo yun, isang araw kayo nag-uusap tapos murahan lang. Huwag naman ganun. Uy! Sige, panoorin na natin to. Alam mo, I'm sure you will agree with me na maraming mga vloggers na para lang maka-generate ng mapansin, ika nga, yan. no? Nagmumura. Yan. No? In fact, bastos di ba? Hindi naman natin sila masisisi o hindi natin masisisi kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Di ba rin tapas ng dila pinalaki nito silang ni bastos, Barbers, no? Di ba? Yun nga ang sinabi sa akin ni Congressman Marcoleta na hindi dapat ganun. Batiin na kayo ni Congressman Dante Marcoleta. Parang sinasamba nyo na ngayon si Kong, ha? Dahil alam mo, tinuturuan natin yung ating mga anak na maging magalang. Di ba? Na maging respectful. Hindi yung bulgar na bastos. Di ba, aling batikusin ka, huwag ka lang magmumura. Kasi subukan mong sabihin sa akin harapan yung ganun. Anong makiramdam mo? Di ba? Pero kung online, kung magmura, akala mo ang tapang. Di ba? Kaya nga sabi ni Congressman Marcoleta sa akin, hindi dapat pinapayagan yung mga ganun. Marcoleta na naman. Because we have laws. Lalo na kung defamatory. Tapos may kasama pang mura. Bakit hindi kayo magmura harapan, di ba? Pumunta kayo rito, hanapin nyo kami, magmura kayo, something like that. Tingnan natin ano nang mangyayari. Pwede pinakontempt nyo. Ano ba itong mangyayari? Kung magharap-harapan kayo at pagmumurahan kayo, di ba? Alam mo naman, hindi naman normal yung ganun. Ngayon, because of the advent of social media, people like, perhaps, maybe expressing their dissent, or maybe dislike to a person, to an institution, to an organization by using vulgar language. Diba? Okay, sige. Komenta natin yan. Baka makalimutan ko Hindi ko sinasabing okay magmura. Siyempre, masama magmura. Regardless kung madalas man o kakaunti ka lang, madalang ka man magmura. Parehas lang yun. Parehas lang kasalanan yun. Masama magmura. Okay? Pero kung ikukumpara mo yung pagmumura versus dun sa pagnanakaw, doon na ako sa nagmumura. Di ba? Yung sinasabi mo, Kong Barbers, na hindi yata naturuan ng magulang nito na maayos na inasal, na asal. Kaya nagmumura. Tingin ko naman, kung pagmumura lang din sa kapag nanakaw, doon na lang ako sa nagmumura pero hindi nagnanakaw. Kaysa sa hindi nga nagmumura pero nagnanakaw naman ng kaban ng bayan. Di ba? Bato-bato sa langit, tatamaan, wag magalit, ha? Kong, ha? Ang sinasabi ko lang, doon na ako sa nagmumura na hindi nagnanakaw kaysa naman sa hindi nagmumura pero panay naman nannakaw ng kaban ng bayan. Uy! Marami yan. Oo, ang dami yan ganyan. Yung mga kunyari, hindi nagmumura. Kunyari, sasanto-santo pero magnanakaw naman ng kaban ng bayan. Diba? Kasi ang dating kasi parang si Duterte nagmumura. Oo, nagmumura. Totoo naman, alam naman natin lahat yan. Wala naman naglilihim, di ba? Na hindi nagmumura. Oo, nagmumura si ex-President Roa Duterte. Pero gumanda naman ng bayan. Di ba? Kumpara naman doon sa mga hindi nga nagmumura. Di ba? Hindi nga nagmumura. Pero panay naman ang nakaw ng kaban ng bayan. Kayo, mga kayon, matutuwa ba kayo doon? Saan kayo matutuwa? Doon sa nagmumura pero hindi nagnanakaw o sa hindi nagmumura pero panay naman ng nakaw ng kaban ng bayan? Di ba? Mga isip nito, kaya kayo nahahamon tuloy ni Miss Cathy Binag. Tuloy natin. Siguro pagka ganun yung tao na mura ng mura, hindi mo naman natin masabing walang pinag-aralan yun. Wala nang pinagkatandaan malamang. No? Oo, pero mas maganda yun, yung na nagmumura pero hindi nagnanakaw, Kong Barbers. Kaysa naman sa hindi nga nagmumura, pero panay naman ang nakaw. Hindi dinidisiplina ng magulang niya. Kawawa ang magulang nun. Pati magulang na damay pa. Mas nakakaya yung magulang nung magnanakaw. Yun ang malupit. Yun ang dapat na sinabi mo dyan, Kong Barbers. Hindi yung puro sa nagmumura lang. Sana sinabi mo, kawawa din naman yung magulang na may anak na hindi nga nagmumura, pero panay naman ang nakaw ng kaban ng bayan. Yan. Diba, nakakaya na yun ang nakakaya. Bastos, ganyan. At yun ang bastos talaga. talaga. Magsalita pa ng mga kabastusan, parang walang anak na mga babae. And that is the reason why I asked that if ever there are mechanisms in that social platform that can control that. If not, that's fine. That's okay. Yeah. We are contemplating on maybe perhaps dito ako nainis, dito ako naasar. Asking all these social media platforms to secure a franchise in this Congress.
because we want to make sure that it's not just the platforms who make money, but also the Philippine government. That's one. Number two, if you are under the franchise of this government, then you will toe the line. Sorry, I do not mean toe the line. Meaning, you will be subject to the regulations and then the rules that will be imposed under this law. And I think, I'm pretty sure that no less than our Senator Marcoleta would be more than willing to author that kind of a law. Okay, today is Friday, Feb 21, di ba? So yung House of Representatives, yung TRICOM, that's Tuesday. That was Tuesday, February 18. So siguro napanood to ni Ms. Cathy Binag at maganda tayo sinabi ni Cathy Binag eh. Pero ano kasi to eh, ito ano ko lang, opinion ko lang. Tila ba kasi napag-iinitan yung mga vloggers eh, no? So parang ang gusto ni Congressman Barbers na contemplating na bakit hindi bigyan o pakuwain yung mga social media influencer, yung mga vloggers ng franchise, nang sa ganon, hindi lang yung platform ang kumikita, pati yung Kongreso, pati yung Philippine government gustong kumita. Di ba dagdag pahirap? Kung talagang inis kayo, kasi general lahat eh. Social media influencer, lahat eh. Kahit nag-uumpisa ka pa lang, veterano ka na, di ba? Kung talaga naiinis kayo sa isang partikular na vlogger, na especially yung mga naghahayag ng katotohanan at naghahayag ng kanilang mga saloobin, no? Kung meron man silang nasabi masama, demanda nyo, abulin nyo, isu nyo, di ba? Hindi yung ilalahatin natin, di ba? Hindi yung ilalahatin natin. Kawawa naman yung mga paano naman, di ba? May mga social media influencer na matatanda. Yung mga vlogger na sinanay sa tatay, yung mga natutuwa lang, nagre-reels, nag-upload. Even yung mga the younger ones, di ba? Na nagtatutuwa lang, nag-upload, na gustong kumita ng kahit konti. Tapos gusto niya pa, magpa-secure pa ng franchise. Grabe naman. Sana huwag niyo nang pagtrabahuhin lahat ng Pilipino para lahat mahirap. Asa na lang sa akap. Di ba? Ito na, papasukin na natin si Miss Cathy Binag. Siguro napanood niya napanood niya tong sa House of Representatives at nagbigay siya ng komento. Maganda yung sinabi niya rito. Panoorin natin sabay-sabay tayo. Anyway, guys, the reason why nag-live ako, kasi masyadong alarming po yung nangyayaring pagda-down ng mga social media platform ng mga, di ba, alam mo, sa politika, lahat naman yan, may kalaban, di ba? So, ang nagiging problema natin right now is hindi nagiging patas ang laban. Di ba? Ang nangyayari sa atin right now is nilalamangan yung mga tao. Tinatanggal yung maiingay na nagsasalita sa mga nangyayari sa ating bayan. Yes. Alam mo, okay lang kung yung dinadown or tinatanggal na account ay mga peke. Peke ang pinopost, hindi makatotohanan. But sa aking pananaw at sa aking opinion, ang mga dinadown na account ay mga nagsasabi lamang ng mga katotohanan. Yes. Para kasi ngayon, parang parang malaking issue na yung nagsasabi ka ng totoo. Parang ang laking issue kasi pagka sumangalungat ka doon sa gusto nila. Sumalungat ka doon sa opinion nila, sa mga manok nila, sa mga kaalyado nila. It's a big issue for them, no? Na talagang mas okay pa yung mga di ba? Parang gusto niya, wag ka nang kumalaban, kumampi ka na lang, parang gano'n ang gusto mangyari, di ba? Based sa nakikita natin sa mainstream media na pinapalabas. Yung isa na lang is yung mga hearing natin sa House of Representatives. Kongreso. So, doon, kung ano yung pinopost nila, binabase lang nila doon sa mga nakikita natin sa mga news. Hindi naman sila nanguhula or hindi naman sila nagsisinungaling. Ako na ho ang nagsasabi sa inyo na ito, lahat ho ng mga pinopost ng mga karamihan ho doon ay kababaihan. Yung mga babae hong yan ay mga professional na may mga sariling mga trabaho, may mga anak at may mga pamilya. Mga disenteng babae. Hindi ho sila magnanakaw. And karamihan ho sa kanila, kasi nakilala ko ho sila. Ang karamihan ho sa kanila ay hindi ho nagmo-monetize. Diyan sa
kanilang mga ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, kahit naman nagmo-monetize sila, trabaho yun. Tsaka, yun ho ang kanilang racket, ika nga. Basically, sabi ko nga, batuhin nyo ho ng bato sino man sa tingin nyong hindi kayo makasalanan. 'Di ba? Ano yan cast the first stone kung sa tingin mong wala kang kasalanan. Kung sa tingin nyo ho rin, katulad dyan sa House of Representatives, kung sa tingin nyo na may kasinungalingan at walang basihan ang mga pinupost ng mga tao Yan. Demanda or nyo. sa social media, kasuhan nyo ho. Yan. Ganun lang kasimple. Oo. Yung isa pa ho na aking... Pero kasi kung nagpapahayag lang ng opinion, nagpapahayag lang based doon sa napanood niya, di ba? Sobrang nakakatanga, no? Di ba nakakatanga? Anawagan sa House of Representatives Yan. kung wala ho kayong intensyon na patahimikin ang mga boses Yan. na dumalaban or dapat inilalaban ang katuwiran or tama dahil gusto na ipaglaban ng bayan, yung karapatan ng ating bayan. Kasi yung mga maling gawain na nakikita natin katulad ng mga pag-abuso sa kabaw ng bayan, ang mga nawawalang flood control projects natin, hindi pagbigay ng budget sa PhilHealth, di ba? Yung BICAM na lang ho, di ba? BICAM, we call it BICAM scandal kasi scandalous naman talaga yung dating nun na napirmahan ng ating presidente na nung dumating sa ating presidente na fill in na yung blanco dun sa BICAM na hindi lang naman ang anti-admin ang nagsabi na may mga blanco dun, kundi meron ding kumukontra sa Duterte na nagsabi ng mga congressman na may mga blanco sa BICAM, di po ba? So ako alam ko na ang Panginoon nakikita naman lahat ng ito. At ang Panginoon ay may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Actually, Siya kinakarma rin po naman. ang maglalantad ng katotohanan. At pag siya na po ang nagdesisyon kung ano na yung dapat mangyari sa ating bansa, hindi na po ito mapipigilan. Kahit o gaano karami pa dyan, kahit o gaano karami ang pera ng sino man na nanunubok na patahimikin yung mga taong malakas ang loob upang magsalita at mag-share or makapag-explain ng tama dahil sa kanilang pagkakaintindi ay may maling ginagawa ang ating mga leader dito sa ating bansa, ay gusto pa nilang patahimikin. Wala na ho tayong freedom. Nasisira na ho ang demokrasya sa ating bansa kasi pinipilit ho nila tayong what do you call this? Tapalan ating mga bibig at tumigil na magsalita against the government. Against them, Napakamali naman po yun. Freedom of speech ay ating, kaya nga ho tayo, we're in a democratic country so we can fight for what is right and what is just. Diba? And ang ating mga leader, again, naintindihan ko po, yung iba, nasasaktan, pero again, umupo po kayo dyan sa inyong posisyon. Public servant. Kasi ang pangako niyo ho, nung bago ho, tumatakbo katulad ngayong eleksyon, typical, lahat ng kandidato mabait. Lahat ng kandidato, kulang na lang Sumamba. puwet ng mamamayang Pilipino. Mag-promise ng kung ano-ano. Pero pag once nakaupo, nakita niyo ho, tapos dapat ho, ang inyong mga boboto ay hindi pwedeng maging puppet, hindi ho takot na ipaglaban ang tama, hindi ho ang priority is manatili sa posisyon kaysa sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at kapakanan ng ating bayan rather than protektahan ng kanilang sarili at kanilang posisyon. Kasi ang totoong matinong leader or politiko ay ang kanyang loyalty ay dapat nasa mamamayang Pilipino at sa ating bansa. Bayan. Hindi po sa ibang tao. Yun po ang politiko may integridad at prinsipyo. So, alam niyo, nakakalungkot kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon is, yun ang nakita nating mga leader ngayon na nawalan ng principles and nawalan ng integridad. Kasi gusto nilang i-save yung kanilang sarili. Hindi nila sinalba yung kapakanan ng ating bayan. So, alam mo, ako naman naniniwala ako na ang tao naman may puso. It's a matter of
saan mo gustong gamitin. Yung puso mo ba, yung utak mo, o yung bulsa mo? Diba? Naniniwala ako kapag ang isang tao ay malapit sa Panginoon, hindi ho siya mababayaran. Hindi rin ho mababagong principle niya at saka integrity niya. So ako, ang aking masasabi lamang dyan sa mga ating kongresista na nag-iimbita sa mga malalakas ang loob na i-correct or batikusin yung mga maling nakikita sa ating bayan or gawain ng mga leader natin sa ating bansa. Kung ang inyong intensyon ay hindi sila i-contempt or i-detain, ako na ho ang nagsasabi sa inyo Yan. na pwede ho akong mag-host. Ako ho ang gagastos upang magkaroon ng open debate Yun. ang Kongreso, ang mga vloggers and influencers sa isang lugar na hindi ninyo teritoryo, Yan. but rather equal grounds. Hindi home court. Again, sa ating mga congressmen, kung ang intention nyo po ay hindi i-detain or i-contempt ang ating mga influencers, vloggers, or bloggers, at gusto lang nyo magkausap sila, at kahit magmurahan kayo, magsigawan kayo, Wala at makokontempt. masabi nyo ho lahat ng sama ng loob nyo, at ganun din ho ang mga vloggers and influencers ng harapang debate at pag-uusap, wag ho sa Kongreso, wag ho sa House of Representatives, but sa labas ho na hindi ninyo teritoryo, so para ho equal ang ating karapatan. Dahil ho dyan sa Galing. Kongreso, Totoo sa yan. dami-dami na hong Pwede yan, tama yan. naimbita ng Yeah. House of Representatives na yung na hearing na kapag hindi nyo nagustuhan ang sagot Contempt. ay inyong kinokontempt, lalo na pag mainit ang inyong ulo, hindi nyo pinapakinggan ang kanilang mga Totoo opinion. naman. At sa base ho sa aming mga napanood at kahit napanood ko at nakikita ko sa hearing, nakikita naman ho namin saan pupunta ang pagpunta dyan. So again po, ulitin ko, sa mga ating kongresista, kung ang inyong intensyon is matuto at maituwid ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkakamali ninyo, dapat ho, In aid of dapat ho, legislation. hindi ho kayo tatanggi sa aking offer na makipag-usap Ako, hindi yan na ano. sa isang lugar na hindi sa labas ng House of Yes. Representatives. Ako po mag-host ng kung gusto niyo po talagang makipagdebate, makipag-usap, at maintindihan ang isa't isa. Kasi Galing. bilang leader, dapat ho nakikinig po kayo sa mamamayang Pilipino dahil ang inyong prioridad dapat ay ang pagsilbihan ng mamamayang Pilipino at i-priority ang kapakanan ng ating bansa. Okay. Totoo yan. Totoo naman to sinabi ni Miss Cathy Binag. No? Kung talagang ang intensyon ng bawat politiko na pagsilbihan, dahil binoto natin sila, nilukluk natin sila, pagsilbihan tayo at ang sambayan Pilipino na mula umpisa hanggang sa matapos ang termino nila, talagang dapat pumayag sila, di ba? Doon sila sa labas, wag sa home court, di ba? Hindi pwede yung katarantaduan naman kasi yung sinasabi ni, di ba? Sabi ni Congressman Barber, so punta kayo dito tayo magmurahan. As if naman pagka minura kayo niyan, hindi nyo ipapakontempt o di kayo magagalit. Siyempre magagalit kayo. Wala naman taong pinagmumura mo na tapos hindi pa nagalit. Di ba? Huwag naman tayo maggaguhan. Di ba? Huwag naman tayo maggaguhan. Huwag naman tayo magtanga. Ano sabi ni Cathy Binag? Tara, doon tayo sa labas. Di ba? Kung saan hindi nyo home court. Di ba? Kung talagang ang rules nyo, ang aim nyo, ang goal nyo is para matuto magkaroon ng regulatory between vloggers, social media influencer at saka mga viewers, doon sa labas, di ba? Doon pag-usapan, wag doon sa home court nyo. Kasi pagka sa home court, meron home court advantage na nga di ba? Ang home court advantage nyo nga, ipapakontempt nyo pagka hindi nyo nakakuha yung sagot. Hindi naman kami tanga Kayo rin nagpa-realize sa amin yan. Hindi naman ganyan dati ang House of Representatives. Di ba? Hindi naman ganyan dati ang House of Representatives. Simula nung sa Pogo-Pogo, pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, hindi nyo tapos nasundan ng OVP, kahit na totoo yung sinasabi nila, sasabihin nyo, you are lying. You want me to cite you in contempt? Patay na, wala na.
Cite in contempt ka na. Di ba? Hindi yan hinulaan namin. Hindi yan hinulaan namin, ha? Base yan doon sa performance nyo, base yan doon sa mga previous na mga hearing na kung saan damakmak ang na-contempt ninyo. Di ba? Kaya wag niyo sasabihin na, paano sinabing nagmahili kami magpa-contempt. Di ba? Hindi namin hinulaan yan. Galing sa inyo yan. Doon namin natutunan yan. Kaya nga ayaw umatin ng 40 vloggers eh. Di ba? Tapos magkakainitan. Pagka high blood, nagkamali na sagot. Kahit totoo naman, citing contempt ka agad. Di ba? Hindi talaga aatin yan. O, maghintay na lang sila ng subpoena galing sa korte. Doon sila aatin ngayon sa korte. Hindi dyan. Dahil dyan, home court advantage dyan eh. Ano sasabihin nyo? Mapapahiya yung tao. Tapos yung tao, walang kalaban-laban. Hindi ganun. Diba? Kaya tama yung sinasabi nito ni Miss Cathy Binag. Kung talagang matatapang kayo at ang rules nyo o ang goal nyo, ang aim nyo is magkaroon ng regulation at maayos yung mga hindi pagkakaintindihan dahil yan naman in aid of legislation at I'm sure naman yan din ang sinumpanin nyo bilang public servant na unahin ang kapakanan ng tao at unahin ang kapakanan ng bayan. Doon sa labas, wag sa home court. Diba? Ang tunay na magaling, kahit saan mo ilagay, papalag at papalag yan. Ang tunay na siga, ang tunay na matapang, hindi lang sa lugar nila. Dalhin mo man kahit saan lugar yan, aangat at aangat pa rin yan. Same logic applies to kung magaling ka at kung ang goal mo pang general, malinis ang puso mo, ang mithiin mo, ang aim mo, ang goal mo, kahit saan kayo makarating, kahit saan court pa yan, kahit saan lupa pa ang apaka mo, lupa, tubig man, kung malinis ang hangarin mo, hindi ka tatanggi. Ganun lang kasimple. Di ba? Pero syempre, alam naman natin na hindi naman kahagatin ng mga kongreso itong hinahamon ni Miss Cathy Binag. Pero kung sasagutin man nila, just in case, let's give them the benefit of the doubt. Kung kakagatin man nila o tatanggapin nila yung offer ni Miss Cathy Binag, di maganda, doon tayo sa labas, di ba? Sarap umatin yan, di ba? Freedom of speech pala, magmumura yung vlogger, magmumura yung mga kongreso. Mas okay nga yun eh, at least makakapagmura kayo, di ba? Diyan sa kongreso, di naman kayo makapagmura. Pag nakapagmura, huhusgahan kayo dyan. Pero yung mga vloggers, pagka minura kayo, di ba? Kung gusto nyo mamura din sila, doon kayo sa labas. At least magmurahan kayo maghapon, magtalsikan pa kayo ng language. Di parehas lang. Kumbaga, quits lang, patas lang. Di ba? Okay yun. Kasi ang dating kasi, napag-iinitan yung mga social media influencer. Although, matagal pa yan at marami pang hearing na magaganap dyan, tignan natin kung ano ang kaganapan at kung ano ang mangyayari dyan. Pero sa amin lang, gano'n na. Okay itong sinasabi ni Ms. Cathy Binag. Dahil affected kami lahat eh. Nagbabayad din kami ng tax. Huwag kayong mag-alala. Nagbabayad kami ng tax. Meron din kami. Yung may palag din kami doon sa 2025 budget. Kaya huwag nyo isipin na exempted kami sa tax. Nagbabayad din po kami ng tax at meron din kaming karapatan kumwestiyon doon sa 2025 national budget. Okay? Mga kayon, kung nakaabot ka dito sa dulo ng video na ito, huwag mo kalimutan sa mag-like, mag-share ng mga video natin at higit sa lahat mag-subscribe. Paki-double check na lang kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, just click the subscribe button. At meron din tayo, shoutout nga pala kay Franklin Forog saka kay JU Production. Sila yung bagong pasok sa membership natin. Kung gusto nyo, trip nyo naman magpa-member, meron naman join button dyan. Pakiclick na lang. Kayo na ang bahala. Maraming salamat sa pagtutok at pagkikinig dito dahil naniniwala ang inyong lingkod na kailangan natin na pag-usapan, himahimahin at bosesan yung mga ganitong klaseng usapan. Dahil ito, makakapagbigay ng awareness sa kalahatan na kung saan yung mas maraming iba na hindi pa aware sa nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas, let's do let us share the knowledge for them to be aware. Dahil ito naman talaga dapat yung kailangan natin, yung awareness. Para hindi tayo magmukhang tanga, hindi tayo nagmumukhang tulonggis, at higit sa lahat, hindi tayo inosente. Maraming salamat, Joe Malone TV, sa programa natin ay Issue ng Bayan nating Pag-usapan.